Magandang hapon po sa lahat, um, mga kapwa ko mananampalataya, mga naniniwala sa tinapos na gawa ni Jesus Cruz, mga naniniwalang pinatawad ka na, nilinis ka na, pinaburang ka na, pinagaling ka na, ah, pinagyaman ka na ng Diyos. Sa lahat po na naniniwala, kayo po ay charito. Charito. Charito po, no? Yun po, ngayon po, hapon na ito, gusto ko lang po sa inyo ibahagi o bigyang linaw, no, sa mga hindi po nakakaalam, no, ano bang ibig sabihin ng charito. Kasi po sa lahat ng mga videos ko, mababanggit ko nga po yun na in Christ you are charito. Ano po ba, bakit po ba kay Kristo tayo po ay charito, no? Sasagutin ko po yun ngayon. At ano po ba yung salitang charito, no? At saan natin to matatagpuan sa Biblia? So, sige po, simulan natin kung ano po bang salita yung charito. Yung charito po ay siya po ay Greek word, no? At sa Biblia, dalawang verse lang sa Bible, sa dalawang book, no? Natin makikita yung word na charito. Sa Luke chapter 1 verse 28 at sa Ephesians chapter 1 verse 6. So, muna nating tingnan yung sa Luke chapter 1 verse 28. No, sabi dito, and the angel came in unto her, si Mary po yung her, and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Be blessed art thou among women. O ay lubusang pinagpala sa lahat ng mga kababaihan. O, yung highly favored po dito, mayroon pong code sa Strong Concordance po. May mga app po kayo ng Strong Concordance. Makikita nyo po, may code po doon na G55487, na kapag inopen nyo po yun, yan, pag inopen po natin, ito yung makikita nyo sa screen. Yan po, G5487, nakalagay po dyan sa Greek, no? Yan po ang kanyang spelling, ang kanyang word sa Greek. Ang transliteration niya po ay charito. Yung pronunciation niya, ayan, charito. So, ano po yung definition niya? Sabi dito, to grace that is endued with special honor. Hindi mo dapat, no? Pero ibigay sa'yo with special honor pa. Make accepted, be highly favored. Yun po yun, make accepted. Ginawa kang katanggap-tanggap. Lulusa kang pinaboran. Bakit? No, sa buhay ni Mary, it's because that he's virgin, and it's because that he's in the lineage na karapat-dapat na lineage sa Israelites na siya pinili. Hindi po, it's because the Lord is with her. Sabi po, diba, the Lord is with her. She is highly favored and she is blessed by the Father. No, sa kanyang nagmula siya yung kinasihan at ginamit, tinasangkapan para isilang ating tagapagligtas. No? At hindi lang po si Mary yung nakatanggap ng word na charito, no? Hindi lang po siya, kundi tayo mga naging mananampalataya ni Kristo, we became charito, no? Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 6 chapter 1 verse 6. Sabi po ito, to the praise the glory of His grace, wherein He had made us accepted. Yung same meaning po yan, yung accepted yan, ginawa tayong katanggap-tanggap at lubusang pinaboran sa pamamagitan ni Kristo, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Hindi natin maintindihan. Ibig ko lang sabihin ng charito, tinanggap tayo ng Diyos. Ginawa niya tayong katanggap-tanggap, kahit di tayo katanggap-tanggap. Nililis niya tayo, pinatawad niya tayo. Kasi if God will not cleanse us, God will not purify us, and will not make us righteous, hindi tayo magiging katanggap-tanggap. We will never be accepted by the Father. So kaya nga po tayo right now, no, we can directly talk to God, no, because of Jesus Christ.
nawala na po yung barrier sa ating, yung wall sa atin, no, na dati we're separated, dati we are nasa ating yung wrath ng Lord, tayo ay mapupunta sa hell, no, but now as we are in Christ, no, sarito na po tayo, accepted na tayo, highly favored na po tayo, pinagpala na po tayo, hindi po pagpapalain pa lang, hindi po papaboran pa lang, pinaboran na tayo, kasi the Lord is with us, the Lord is with us. Tandaan po natin din tayo po ay sarito na, ano, ang ating buhay, no, nakaano na po yan sa Diyos, nakaangkla na yan, no, we're predestined na maging katanggap-tanggap pa. Sabi nga rito, because of His according to the richness of His grace, according to the riches of His grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam po, I hope na may natutunan kayo. Hindi ko na masyadong pahabain pa, pero ang point ko lang po, gusto ko kung may malaman niyo ang hindi nakakalam kung ano itong ibig sabihin ng sarito. So tayo po na nanampalataya na kay Kristo, naniniwala sa ginawa ni Jesus sa cross, namatay siya sa cross, katapos ng 3 araw na buhay muli, dahil po yung nag-drop siya sa cross, nabuo sa kanyang dugo, it's because of His grace, at pinaniniwalaan po natin, tinanggap po natin, pinamumuhay natin yan, we are charito. Kaya anong mangyayari sa buhay natin, tandaan natin, God is with us. So if God is with us, what else He cannot give us? No? So, God, you are charito. Amen.